Mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa to ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng korupsyon sa budget. O, imaginein mo mga kaklira, isang araw lang kaya daw tapusin ang investigasyon. Diba? Ulitin nga natin, baka nagkakamali ako ng pandinig. Wait lang Talaga ang presidente. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng korupsyon sa budget. Mga kaklear, isang araw lang kung seryoso. Di ba seryoso naman yung House para malaman kung ano ba nangyari sa confidential funds? Ilang buwan na ba yun? Inabot na nga ng taon. Hanggang ngayon, di pa naayos. Ito, kung seryoso din naman siya na maayos yung confidential funds sa pagre-report, di ba, dapat hindi na siya nak-flag ng COA. Wala ng AOM kasi natapos niya na. Or at least hindi na to umabot sa notice of disallowance. Kasi kung seryoso siya sa pagtatrabaho, natapos niya na yung pagre-report. At kung seryoso din naman siya na mapakita sa taong bayan, dahil sabi naman niya, gusto naman niya talaga ipakita yung ebidensya niya, di sana tapos na to sa House. Hindi na to umabot sa impeachment. O di ba? Kaya ba talaga ni VP Sara magpaimbestiga na isang araw? O di ba? Minsan, it's just like this It's really a creation of a fertile imagination of VP Sara. Makakontra lang ba? Na abogado naman siya. Hindi ko lang alam kung nag-practice siya. Kasi syempre pag trial lawyer ka, mas alam mo po kung gaano tumatagal ang hearing. At kahit nga sa NBI, hindi kaya na isang araw. Hindi ba mga kaklino, iniimbestigahan siya ng NBI? Seryoso naman yung NBI dun Diba? Seryoso naman ang NBI patungkol doon sa kanyang mga threats. Pinatawag siya, di ba? Pumunta ba siya? Hindi. Dahil may Christmas party. Di ba? Umabot ba ng isang araw ng investigasyon? Hindi. Di ba? Hindi naman pwedeng gawin yung katulad ng ginagawa ng kanyang ama nung walang hearing. Di ba? Ano yung sinabi niya maliban sa isang araw? May niluluto. Yun nga, isa may bandang una yun Sabi nga. Meron na naman siguro silang niluluto. Yun. Meron na naman silang niluluto. Di ba? So, meron na naman siguro silang niluluto. So, anong ebidensya? Alam mo yon mga kaklear, nagpapapansin Parang, the way I see it is gusto niya maging controversial para lumabas na siya yung api. Diba? Diba yun? Okay. So, diba? Saan niya nakuha yung impormasyon na may niluluto? Ang hilig gumawa ng intriga katulad ng kanyang ama. Diba? Puro intriga, walang ebidensya. Kaya yun, siguro, nagsishare sila ng kanilang diba, si Ate Harry Roque may crystal ball din. Remember? Yung mga una niyang vlog, sabi niya, ayon sa kanyang crystal ball, ay kanyang bolang kristal, meron siya. O baka sila nagsishare. Diba? Kasi puro haka-haka. Guni-guni. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarswela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Diba? Sino ba naman ang maniniwala na isang seryosong problema
isang seryosong problema katulad nito, isang araw lang. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery, ghost project. Marami yan. Nakasaad dito ang pahayag ni former Alam mo pala, bakit hindi man lang ikaw binigyan ng advice ni VP Sara na, Tay, isang araw lang yan. Bakit ka nagkakaproblema dyan? Isang araw lang, kaya mo yan. Oh, anong nangyari? Di ba? Itong problema di ba? Ang bilis gumawa ng mga ganong klaseng mga pananalita. Pero hindi naman napapractice. Wag na tayong lumayo. Anong pangako ni dating Pangulong Duterte? 3 months to 6 months? Wala nang illegal na droga? Anyari? Di ba? Na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait nang walang travel authority. Natanong lamang tayo ito dahil hinahanap siya. No? At mukhang hindi din alam ng kanyang spokesperson kung nasaan ang Vice Presidente. At ang sabi natin ito, wala tayong alam sa ating panayam, sa ating press briefing, wala tayong alam o informasyon patungkol dito. Tinanong natin ang Office of the Executive Secretary kung may travel authority. Ang sabi niya, at that time, nung press briefing, may travel authority lamang siya for July 5 to July 28. So siguro hindi naman masamang maging responsable sa pagsasalita. Mas maganda sana na malaman niya kung ano sinabi natin bago siya sumagot. Although sinabi naman niya sa kanyang panayam na wala siyang nakita or natinig kung ano sinabi natin, but still, nagtinta kasi siya ng negatibo sa Office of the President at sasabi gumagawa kami ng kwento. Definitely, wala tayong binanggit na siya nag-travel sa Kuwait. At tatandaan natin, tayo ay natanong lamang noon kung Sabado bago tayo pumunta ng India na magpabiyahe ang Pangulo, ang Vice Presidente, papunta Kuwait. So wala tayong sinabi, wala tayong confirmation about that dahil wala tayong alam patungkol dyan. So muli, sana yung mga nagtatanong kay Vice Presidente, maging responsable sila para hindi nagiging source of fake news ang Vice Presidente kasi sumasagot siya na hindi niya natitinig kung ano sinabi natin. Grabe, ang lakas talaga ng tubig, oh. Talagang ayan, oh. Oh. So doon, baha na yan doon. Mabaha na doon. Yung problema dito, yung nakabalabag dyan na malaking tubo ng Maynilad. So yun yung hindi makadiretso itong tubig na to. Tingnan mo, tumataas ito dahil doon sa malaking tubo ng Maynilad. Oo, nakabalagbag talaga siya. Pero kung matatanggal yan, grabe yun, ang lakas ng pwersa ng tubig. Oo, hindi ka magsiguro ko hanggat mamaya pa yan. Kahit wala nang ulan, dire-diretso pa rin ng ano. Tuloy-tuloy ang taas ng tubig. Wow, grabe. Ganon kalakas mga kaibigan, ganon kalakas yung tubig dito. Konting ulan lang. So dapat sa ngayong panahon, kinakailangan ngayon itigil muna ng BIR ang paniningil sa mga tao ng tax kasi maniningil sila ng tax ay nanakawin at nanakawin lang naman ng mga dambuhalang nakapwesto, kotsabahan sila at saka yung mga kontraktor, ngayon taong bayan ang naghihirap gaya nito. Wow, grabe ito, guys. Panawagan dyan sa Kongreso at saka sa Senado, mga boss, ipatigil nyo na muna ang paniningil ng BIR ng tax kasi wala, ilang tao lang ang nagtitinabang.
Di ba? Ilang tao lang ang nagikinabang. Mga buwisit. Buwisit talaga.